Gandang araw mga banateros, at eto na nga, papunta po tayo sa onsen. At pakikita ko lang sa inyo ang aming daan papunta sa onsen. Kita nyo naman. At ito, kung mapapansin nyo, yan po yung kanilang pangontra sa pagbagsak ng snow. Yan po yung kinukrap ng ating gobyerno, yung rock netting, pero sa kanila maganda. At ito naman po yung kalsada na kung saan grabe na ho ang taas ng snow. Lagpas tao na, kitang kita nyo naman. "10 minutes daw, nandun na kami." Grabe, tataas ng mga snow sa gilid. Ito na nga, nandito na po tayo sa onsen dito ho sa may Aporo. Open onsen. Yun naman, sarap po. Kita mo yung mountains. Aba, diba? Ayan ang mountains. Ganda. Let's go. Ayan ang ating guide. Okay, hi. Binap natin yung saklok. Siya mag-guide sa atin papasok. Ito na, papasok na kami. Bawal po sa loob ang camera. So, ayan po yung onsen. Ito po yung gagamitin na pantakip sa PD. Since bawal po ang camera sa loob, ito po yung picture na kinuha ko from their website. Napakaganda po, pero sa personal ay mas maganda pa po yan. At ito naman yung kuha sa bintana kung saan makikita ninyo mamaya yung tulo ng tubig galing sa mga bato. Natural hot spring po yan. Ayan po yun. Yan mismo ang tubig na pagbababaran mo habang nasa snow. Ito na nga po yung onsen. Hindi na natin nakuhanan, pero alam nyo, kakaibang experience. Ito lang masasabi ko. Pag nagpunta kayo sa Poro, ito yung isang experience na wag nyong palalagpasin. Even if di ka mahilig mag spa o yung sauna, yung parang jacuzzi. Kung hindi ka masyado mahilig doon, pero itry mo pa rin kasi maganda ho, promise. Isipin nyo you are in the mountains. Makikita mo yung mga puno, mga bato na may snow, tapos nag-snowfall, tapos nandun di alamig-lamig, di ba? Tapos doon ka sa tubig na ang init, ang sarap, very refreshing, ika nga. Ito yung nakakahay na hindi ka gumagamit ng alam mo na, di ba? Dahil ang sarap ng ngayon, parang kang lumulutang parang wow, pre. Ganun ang pakiramdam, pre, sarap pre, ganun. Ito yung onsen. Sa Klook lang ho ang booking. Although, meron namang bus. Pwede ka naman mag-bus. Kaya lang, iba din kasi yung binook mo na pagdating mo doon, sure ka na hindi ka pipila kasi hindi na kami pumila. At the same time, sure ka na may available. Kasi dito sa Japan, laging ganun. Laging reservation. So, anyway, yung sa Klook, 2 hours yun. 1 hour biyahe papunta, 2 hours kayo. Sapat na yun. 1 hour nga, sapat na na nakababad ka sa mainit Sasakit na ulo mo nun pag lumagpas pa dun. So 2 hours enough na yun. Tapos susunduin ka, another 1 hour pabalik. Pwede ka rin kumain sa loob, pero kasi ang hindi ko lang gusto yung pagkain sa loob. Sana ginawang Japanese noodles, ganyan. Although may noodles, pero curry, more on Indian food. Parang nagla-live ako Bibidyo ko Ayan. Ganda, diba? Pang photograph ba?